kukunin natin ang motor ng electric fan natin. Pinarewind, mas siksik siya, hindi siya mataba. Color coding o standard color ng connection wiring of electric fan. Magagawa na yung meral ko. Yo, what's up mga pengo? Good morning, and katatapos lang ng bagyo. For today's video ay kukunin natin ang motor ng electric fan natin dun sa Tanay. Pinarewind natin eh, wala kasing available nung Sunday. So bago yun mga pengo, so tignan natin yung kalagayan dito sa Morong. Although hindi naman ako pupunta ng bayan, pa Baras Rizal ako. Tignan natin yung matadaanan natin sa Sagbat. Yung pinakambahain sa amin sa lugar namin pag bumabagyo, kasi lakas kasi ito ng kay Ondoy eh. Kasi yung level ng tubig mas mataas pa kay Ondoy, konti lang. Kaya maraming nalubog sa mga nalubog na mga motor. Huwag nyong papaandarin kasi malamang pinasok yung loob ng makina. Pag pinasok yung loob ng makina, yung barbula yung delikado dyan kasi walang lubricant, tutukod siya. Kaya dalhin nyo kagad sa mekaniko or alisin yata yung basta bago bahain, alisin nyo yung ECU saka battery para hindi mag short circuit. Katapos ng baha, change oil kagad, tapos tanggal ng spark plug. Tapos papaanda rin. Pwede sigurong paanda rin ng walang lang is konti lang, saglit lang, mga 1 to 3 seconds lang, para yung tubig sa head bumaba, tapos tension na kaagad. Pwedeng i-plus nyo na lang, pwedeng i-plus. Tapos pinaka main lang is yung ilalagay sa huli. Ganun lang siguro yung tips natin ngayon. Tapos busy ngayon ng mga meral ko kasi nga bumagyo, may hangin na konti kaya tinitik nila yung mga kable kung nasa maayos pang kalagayan, in good conditions. Kaya dito may tubig, asahan nyo na. Alright mga pengo, ingat na lang sa mga bahaing lugar. Pahupahan na, paalis na yung bagyo. Si Karina with habagat. Umuulan pa nga doon sa bundok na yun, parang inpan tayo na. Mag-ride tayo doon pa din after 1 week. Kumustahin natin ang Infanta. Ang presyo pala ng pagbili ng motor ng electric fan, 250 pesos. Pero yung luma mo ipapalit. Sa case ko kasi pinirewind ko, iniwan ko, kaya hindi ko papalitan. Yung luma ko, yung kukunin ko. So check natin kung magkano, kung ganun pa rin. Same lang naman. Dati kasi 100 pesos lang yan 20 years ago.
Parang masarap yung chicken burger nila, no? So ngayon, focus muna tayo sa pagpunta sa shop. Ang ginagawa doon, washing machine. Siguro ang ginagawa doon sa pupunta natin, washing machine, electric fan, parts ng electric fan, meron. Sa ano naman, sa rep, pwede rin na gumawa sila, pwede rin hindi. Sa mga rep and aircon siguro gumagawa ng rep. Dito tayo. Ito. Hupya. Shit, Venice. Alright mga pengo, mamaya ulit at kunin ko lang yung motor. A few minutes later. Venice Electrical Repair Shop. Tingnan natin yung ating pina-rewind. Mas siksik siya, hindi siya mataba. Yung pinakang bilog dito, yung pinakang umiikot, saktong-sakto, hindi magip yung mga copper wire. So mamaya bigay ko sa inyo yung color coding, basic or normal or ano ba tawag doon, standard na color coding sa pagkakabit ng electric fan. So dito tayo dadaan, Alphamart. Hanap tayo ng lugar na maluwag. Mahal ang gas dito, timo. B-Power 67 pesos. Ultimate bid ka sa Hebron o kaya Smart Gas. So ngayon, pag-usapan naman natin yung color coding or standard color ng connection wiring of electric fan. Ganda ng pagka-rewind, no? Tinanong ko sila kung sila yung nagre-rewind. Hindi naman pala. Pina-rewind nila yun. Paano nila nadala yun na bumagyo? Ang bilis, ha? Siguro Lunes, pinipick up sa kanila, tapos i-rewind. Special na motor daw ito, eh. Mahirap hanapin. Ito sa capacitor. So ito for capacitor, kulay green, common. Tapos ito yung sa 1, 2, and 3. So, ulitin ko mga pengo, itong magulo kasi kanina, yellow for capacitor, dalawang linya. Yung green, common. Tapos yung white, red, black is 1, 2, and 3. Nalimutan ko lang dati kung ano yung 1, 2, and 3 ditong kulay. Kasi dati nag-repair ako ng ganitong mga pyesa. Goods to goods mga pengo. Gagawa tayo ng video na kinabit natin, tinester natin, hinihinang natin on this video clip. Tapos ito yung common. Yung isang linya dito sa yellow sa capacitor is same lang, isang linya. Kung makikita nyo, nasa 0. Tapos ito may papalo to ng ayan, hanggang dito. Kasi hindi kita, hanggang dito siya sa 100. Dito naman sa selector natin, sa speed ng electric fan, tatlong kulay, 21. Yan, makikita nyo sa red yan. Tas black is ganun din, 22. Ayaka white 20. Ganun din, basta pumapalo lahat, buo to buo. Yun, alright mga pengo. So ito na yung body ng electric fan natin. Ito yung sinasabi kong bilog. Yan to. Tapos ito yung likod. Yun ang bushing na. Pakita yung bushing. Yan. Dito natin lalagay yung motor ng or yung rewind ng electric fan. So ngayon, ganito tayo niyan.
yung may tali. Yan ito. Yung may wire. Nasa likod. So, ganito yung pagkakalagay niya. Saktong-sakto. Walang sayad. Lagay mo na yung likod. May ano yan. May guwang yan. Yan. Tapos tornilyo na. Iba itong motor nito, minute. Alright mga pingos, so nakabit ko na yung mga tornilyo. Ito na yung motor. Makikita nyo. Yan. Tapos check nyo muna kung masikip ba or maluwag. So medyo masikip to, hindi mapaikot ng maayos. Mayroon akong rubber mallet. Pagpukin ng konti para pumantay. Ganda na ikot. Ilang isa naman to, kaya hindi ko na nilang isan. Minsan gear oil yung ilalagay ko. Tapos higpitan. Yan, alright mga pengos. So, ito na. Naigpitan ko na using screwdriver and long nose plier. Dahil may nut yung ating housing na electric fan. So, you know, ang ganda na yung ikot. May free wheel na. Parang naka-neutral. Ang capacitor value 1.2 microfarad. Yan, alright. So, okay na, no? Maganda na yung ikot. Na-wiring natin. So, ito yung kabilang linya, kurente. Tapos, nandito sa switching kabilang linya. Para 220 siya. Tapos, yung number 1 speed natin, equally white. Ito yung standard na color. White, black, saka red. Yung black, yung number 2, number 3 yung red. Mas mabilis. Tapos yung yellow sa capacitor. Nandito yung capacitor niya. Yun. Alright, so saksak natin. Lagyan natin sa 0. Tapos speedin natin 1. Yun, alright. 2. Mas muli siya. Success. Ang ikot niya clockwise. Lagyan natin yung pan. Hindi malalamin yung may nasa kamalakas. Ito yung number 1. May na siya. Pero malakas pa rin. Tapos number 2. Lumakas ang bagya. And number 3.
Yan, mas malakas. Alright. Gumagana na. Kung mapapansin nyo, yung nag-rewind, may nalalagay na siya ng arrow. Ibig sabihin, nandun yung harap. Kasi pag binaligtad mo yan, baligtad ng ikot. And we are back, mga pengo. So, nakita na yung video, no? Gumana and working ang rewind lang na motor. So, ganun din naman ang ginagawa nila pag bumili ka sa electronics or electrical shop na mga ganitong motor. Ganun din naman ang ginagawa nila, no? Nire-rewind, tapos ipapalit yung luma mong motor para i-rewind ulit. Ganun lang yung process. So bakit ba nasisira ang motor, o ano-ano yung mga kadalasang sira na pesa sa motor? Number 1, yung motor mismo, yung rewind, habang umiinit, ano na siya, nawawala yung varnish, kaya mag-short yung lahat ng linya na may copper. Yan ang number 1. Number 2, yung shafting o yung mahaba, minsan bumabaloktot pag pinokpok, lalo na pinokpok nyo, babaluktot ka agad yan, malambot kasi yan. Number 3 ay pag kinakalawang. Pag kinakalawang di makaikot, napapirsa yung motor. Number 4, yung bushing, di ba, kinakalawang, walang lubricant. So ang pag-ikot niya ay bakal to bakal na, kaya parang gagasgas siya. So, mawawala sa alain, sa sayad sa motor yung pinakambilog para mapaandar yung electric fan. Number 5, yung capacitor, sira na, pero bira lang yan, once on the blue moon. So yun lang naman yung kadalasan yan na nasisira sa electric fan. Motovlog tayo to sa electric fan, so bahala na kung ano-ano yung mga nagiging content natin eh. Mura ng gas dito, 57 no? Lalo na sa smart gas, yun 56 pa rin. Ayun, maraming papagas dyan, no? Tingnan, mura kasi, no? Yan, alright mga bayo, yan lang ating vlog for today. Alright mga bayo, stay safe and ride safe always. Bye bye, kita kits next week. Aerox pa pala yan, no? Kita kits next week.